Alam nyo ba na bago pa nagkaroon ng revolusyon sa Pilipinas, may mga bayani nang lumaban gamit lang ang papel at panulat, hindi espada, hindi baril, kundi talino at salita. Kilalanin natin sila ngayon. Magandang araw, mga batang history explorers. Ako si Teacher Waven ng Study Buddy PH at sa video na ito, aalamin natin ang tungkol sa kilusang propaganda. Ang kilusang nagising sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Handa na ba kayo? Tara, simulan na! Sa araling ito, kayo ay inaasahang naiisa-isa ang mga layunin ng pagkakatatag ng kilusang propaganda. Nasusuri ang papel na ginampanan ng kilusang propaganda sa pag-usbong ng nasyonalismo. Nakagagawa ng isang presentasyon tungkol sa layunin ng kilusang propaganda at ang kahalagahan ng naging pamamaraan ng mga propagandista. Para maintindihan natin ang kasaysayan, kailangan muna nating malaman kung ano ito. Ang kilusang propaganda ay isang kilusan ng mga edukadong Pilipino o ilustrado na itinatag sa Europa noong 1872 hanggang 1892. Layunin nilang humingi ng reforma o pagbabago sa pamahalaang Kastila sa mapayapang paraan. Kung may mali sa rules sa school, imbes na makipag-away, gagawa ka ng liham sa prinsipal. Ganyan ang ginawa nila, nagprotesta gamit ang panulat. Hindi basta-basta nabubuo ang kilusan. May dahilan. Nabuo ang kilusan dahil sa paglakas ng damdaming makabayan ng mga Pilipino, lalo na matapos bitayin ang tatlong paring sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Nakita ng mga Pilipino ang kawalan ng katarungan, kaya gusto nilang baguhin ang sistema. Ngayon naman, ano ba talaga ang gusto nilang mangyari? Mga layunin. Pantay na karapatan ng Pilipino at Kastila, representasyon sa Kortes ng Espanya, sekularisasyon ng parokya, kalayaan sa pagpapahayag, pagkilala sa karapatang pantao. Simpleng paliwanag. Hindi nila agad hiningi ang kalayaan. Ang gusto muna nila ay patas na pagtrato. Hindi sila nakipaglaban gamit ang armas. Ano kaya ang ginamit nila? Ginamit ng mga propagandista ang pluma o panulat. Sumulat sila ng nobela, sanaysay, at artikulo upang ipakita sa mundo ang pang-aabuso sa Pilipinas. Halimbawa, parang vlog o post sa social media ngayon, ginagamit para ipahayag ang opinyon at katotohanan. Hindi kumpleto ang kwento kung hindi natin sila makikilala. Narito ang ilan sa mga pangunahing kasapi. Jose P. Rizal, sumulat ng mga akdang Nagmulat sa Pilipino, Marcelo H. Del Pilar, editor at manunulat na gumamit ng maraming sagisag panulat. Graciano Lopez Haina, mahusay na mananalumpati at unang editor ng Pahayagan ng Kilusan. Antonio Luna, sumulat ng kritika laban sa pamahalaan. Mariano Ponce, mananaliksik at mananalambuhay. Marami sa kanila ay gumagamit ng alias o sagisag panulat. Parang username ngayon. Kung wala sila, ano kaya ang mangyayari sa kasaysayan? Ang kilusan ang nagmulat sa kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa nasyonalismo o pagmamahal sa bayan. Naging inspirasyon ito sa mga susunod na kilusan na naghangad ng tunay na kalayaan.
Sila ang nagsindi ng apoy, at ang revolusyon ang naging apoy na lumaki. Subukan natin kung may natutunan kayo. Tanong. Una, ano ang pangunahing layunin ng kilusang propaganda? Pangalawa, anong paraan ang ginamit nila sa pakikibaka? Pangatlo, sino sa mga propagandista ang pinakatumatak sa iyo at bakit? Sagutin sa comments. Sa araling ito, nalaman natin na ang pagbabago ay hindi laging nagsisimula sa digmaan. Minsan, nagsisimula ito sa ideya, sa panulat, at sa tapang magsalita para sa tama. Kung may natutunan ka ngayon, i-like mo ang video, i-share mo sa friends at classmates mo, at huwag na huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Study Buddy PH para sa mas marami pang makabuluhan, masaya, at madaling maintindihang aralin. Ang support mo ay malaking tulong para makagawa pa tayo ng mas maraming lessons na swak sa inyong pagkatuto. Kita-kits sa susunod na video, mga batang makabayan at future history experts. Ngayon sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain.